Magandang hapon po or magagabi na rin po sa bawat isa. Latest weather update tayo ngayon, araw po ng linggo, December 17, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po and pahit ng notification bell para mamaya po ay mai-update ko kayo sa lagay ng ating panahon. So bagyong Kabayan po nakapasok na sa ating Philippine Area of Responsibility and as of now, ang sentro po orang mata niya ay namataan po. Estimated 440 kilometers east of Davao City na may lakas po ng hangin ngayon na pumapalo naman sa 65 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso naman pong pumapalo sa 80 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilo sa bilis naman po na 10 kilometers per hour. So ito pong si Bagyong Kabayan, nakita nyo lumalakas po yung hangin niya o yung kanyang palo sa paglipas ng ilang mga oras. At tinataya nga po na posible pa itong maging isang typhoon o super typhoon category paglipas lamang po ng 24 to 48 hours. So patuloy pa rin po natin yung minomonitor. Sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao, ang may nakataas po dyan na storm signal. So mag-ingat po yung mga lugar, especially po dyan sa bandang Dinangat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at ilang bahagi po ng Northern Davao Oriental. At ingat po kayo dyan dahil dyan po mismo tumama or dumaan ito nga pong si Tropical Storm or Typhoon Kabayan, which is binabantayan natin mabuti dahil posible po siyang dumaan dito naman sa Visayas area. Ilang southern na portion po ng Samar, posible po siyang dumaan dyan. Kaya pinag-iingat pa rin yung mga lugar dyan. Ganyan din po, sa ilang bahagi naman po ng Luzon ay hindi naman po masyadong apektado. Pero hindi po natin inaalis yung posibilidad na ito'y dumirekta papasok po sa bandang area po ng southern at North Luzon. Makikita nyo sa ating live radar, tinatahak niya itong daan nga po bandang Visayas at isusunod na po niya o dadaan na po siya pagkatapos dito naman sa may bandang Luzon area. So ngayon pa lamang po maghanda na, linisin na yung mga estero, yung mga kanal sa mababang lugar po sa Metro Manila sa banta nga po ng pagbabaha in case nga po direktang tumama itong Bagyong Kabayan dito sa may bandang Metro Manila or Luzon. Mag-ingat din po yung mga matataas na lugar diyan sa may bandang Luzon, especially sa may Mindanao, which is landslide prone area sa banta po ng landslide. Kapag alam niyo po yung hypnosis or may tuloy-tuloy na pag-uulan dahil ng Bagyong Kabayan, wag na po tayo masyadong lumabas at umiwas po tayo sa matataas na lugar para na rin po sa ating kaligtasan at iwas na rin po sa landslide. Tulad po na aking sinasabi, bukod pa po dyan sa Typhoon Kabayan, kasama pa po dyan ang Easter Lights at Northeast Monsoon na siya pong tumatama din sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama po ng Bagyong Kabayan, eto po mga localized thunderstorm na ating patuloy ding binabantayan. So, paalala ko din po, mag-ingat din tayo sa banta ng lindol at huwag sanang maulit yung nangyaring malakas na lindol po dito sa may bandang Luzon, Visayas at Mindanao, which is hindi po nakakapaghanda ang bawat isa. So ngayon pa lamang po sinasabihan ko na kayo, hindi lamang bagyo super typhoon ang ating dapat bantayan, maghanda rin kayo sa banta ng lindol dahil hindi po natin yan malalamang anumang oras or anong araw yan magkakaroon. So maganda, alam natin yung safety protocol hindi lamang sa super typhoon bagkos pati na rin po sa lindol. So ang dami po natin dapat bantayan, patuloy ko kayong update. So tignan nyo mabuti yung oras po, yung araw-araw na paggalaw nitong Bagyong Kabayan, yung mga lugar po na tatamaan niya. Kaya naman, dyan lang po kayo. And please, ako po yung nakikiusap, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. And pahit po, number 1 po yung notification bell para every time po na may upload tayo, ma-notify ko po kayo. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.